Mahirap ba yumaman o hindi ka lang desperado? Magandang araw po, ako po si RP ng Gym Tipo. So nandito po tayo ngayon sa The Gym Republic, Lipa City, 1,000 square meters. So ito po yung pangatlong gym natin. So ngayon, mabalik tayo doon sa tanong natin. Mahirap bang yumaman o hindi ka lang talaga desperado? Maraming tao kasi, pag tinanong mo sila, papaano kaya yaman? Kaya mo bang yumaman? Maraming magsasagot sa inyo na, hindi ko kaya, mahirap maging mayaman. Pero, ang tanong doon, kung desperado ka ba, sa tingin mo kaya mo maging mayaman? Or, better yet, sabihin natin, kung ang kondisyon na pwedeng mawala ang mahal mo sa buhay sa loob ng 3 taon kapag hindi ka yumaman, hindi mo ba gagawin lahat ng makakaya mo para maging mayaman in 3 years time? Kaya mo yon. Alam mong kaya mo yon. Kapag ikaw desperate enough, gagawin mo lahat talaga, lalo para sa mga mahal mo sa buhay. Kagaya ngayon, kung may pamilya ka ngayon, gusto mong bigyan ng marangyang pamumuhay ang mga pamilya mo. Pero dahil nga kumpiyansa ka lang na okay na to, kumakain naman kami, okay lang yon. Pero what if lagyan mo ng challenge, lagyan mo ng papaano na lang kung after 3 years kailangan ko yumaman para maisalba yung buhay ng mahal ko sa buhay, ng anak mo, ng asawa mo. Gagawin mo lahat di ba? So ganun yung story ko. Kaya ako makikita mo na ganito nakalaki yung gym ko kasi naging desperado ako. Pero ipapakita ko sa inyo yung kauna-unahang gym ko. Isang 30 square meters na gym sa garahe. Ito, desperate move yan. Kaya kailangan ko magtayo ng isang 30 square meters na gym nung panahon na yon. Doon ako nagsimula maging single parent. So ako mag-isa ang nagtaguyod sa mga anak ko. At that time, nag-aaral po ako ng law. So ang laki-laki ng gastos ko. Wala na akong magulang na matatakbuhan. Madali sana yun kung may magulang ka, di ba? Karamitan sa atin na pag buhay pa yung mga magulang, kapag nangangailangan, tatakbo ka sa magulang mo. Wala po akong ganun. Ulila na ako. Tapos, ang kapatid ko naman, isa lang yung kapatid ko, may pamilya na siya. So, hindi ko siya malalapitan para mahinga ng tulong. So, wala talaga aasahan, kundi sarili ko lang. So, hindi ako pwedeng mag-fail. So, ganun ako kadesperado. Plus, may mga pangangailangan yung mga anak ko na hindi ko maibigay. Yung mga luho nila, puro pangangailangan lang. Yung pangangailangan nga, kulang pa eh. Diba? So talagang desperado ako. Kumbaga, wala na akong atrasan eh. Nandun na ako sa pinakamababa. Wala nang ibababa pa doon kasi hindi naman kami mayaman. Kaya sabi ko nga, isang maling pagkakamali no, pwede kami magkawatak-watak, mag-aama. Yun yung ayaw ko na pumasok sa isip ko. Yun yung desperate moment ko na hindi pa pwede bilang isang responsableng ama na magkawatak-watak kami dahil lang hindi ko kayang tustusan yung pangangailangan nila. Hindi ko nga maisip na mag-abroad nun eh. Bakit? Kasi tingin ko mas kailangan ako ng mga anak ko kasi at that time, 2008, isang 6 years old at saka isang 3 years old yung anak ko, parehong babae. Parehong below 7 years old. Wala akong magulang, hindi kanino ko iiwan yung mga anak ko. Walang option sa akin na mag-abroad. So napaka-desperado ko na makakuha ng paraan, makagawa ng paraan na kumita ng pera dito sa Pilipinas. Kumita ng pera na mabibigyan ko ng panahon yung anak ko, at the same time mabibigyan ko yung panahon sa sarili ko para mag-aral. At nagpapasalamat ako doon sa desperate moments na yun. Kasi alam mo, marami sa atin kasi lalo na ngayon, sobrang dami na ng stress. So karamihan sa mga nakakaramdam ng stress at desperate moments, pag minsan sumusuko na. Hindi ko kayo masisisi. Pero I hope kung napapanood mo to at nandito ka sa mga pagkakataon na desperado ka, stress ka, depressed ka, gamitin mo yan. Gamitin mo yung depression mo na yan, gamitin mo yung stress mo na yan, gamitin mo yung pagiging desperado mo para mapaunlad ang sarili mo kasi yun yung ginawa ko. Kailangan mo maging better person. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga anak mo. Ibabalik natin yung tanong. What if kung ang magiging kondisyon sa loob ng 3 taon, kailangan mo maging mayaman, otherwise may mangyayari sa anak mo? Sagutin mo to, kapatid. Hindi ba gagawin mo lahat, di ba, para lang maging mayaman in 3 years time? Gagawin mo lahat. Kung yun ang magiging kondisyon para makasurvive yung mahal mo sa buhay. So kung kaya mo palang gawin yun, sa ganong klaseng mindset, ba't hindi mo pa gawin ngayon? Mahirap kasi, naintindihan kita, komportable ka, sumusweldo ka, kumakain ka, nakaka-commute ka, nakakatulog ka. Okay na sa'yo yan. Diba? Eh, what if? What if magkaroon ka ng emergency? Lahat siya magugunaw. Kasi hanggang ngayon, maniwalat ka sa hindi, karamitan sa atin, kung magkano sinweldo, yun din ang panggastos natin buong buwan.
Kaya mangyayari niyan, pagka may nangyari sa'yo, sa kumpanya mo, pati pamilya mo, baksak. Ito kapatid, hindi to hinahango sa ibang kwento. Kwento ko to, na mai-share ko sa'yo proudly. Kaya yun, yung gym na meron ako sa bahay, kumikita mag-isa yon. Samantalang ako, may iba akong negosyo na pinagkakakitaan. Kaya kong negosyo to na iwan sa bahay na kumikita, na nakakatulong sa akin. Mag-isip ka kapatid, anong negosyo ang pwede mo ilagay sa bahay mo kahit nagtatrabaho ka or nagnenegosyo ka sa ibang lugar. Kailangan mo yun. Sa panahon ngayon, mahirap maging kontento. Ako po si RP ng Gym Tipo. Gandang araw po.